Hello mga bata! Magandang araw! Ako po muli si Teacher Rika at nandito po ulit ako para magatid sa inyo ng panibagong kwento at kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Pero bago ang lahat, magpapasimula tayo sa ating action song. At ang ating pong action song ay Walking in the Light. Okay, lahat naman po tayo nakakaalam kasi ina-action song na natin to dati. Kaya ngayon ay samahan niyo ko na mag-action song. Okay? Ready na ba kayo? Okay, ready na. Okay, ngayon tayo ay magpapasimula na. Okay, tayo lahat ay mag-awitan at mag-action song. Okay, 3, 2, 1, sing! It's a great things to praise the Lord. It's a great things to praise the Lord. It's a great things to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Serve. It's a great things to serve the Lord. It's a great things to serve the Lord. It's a great things to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Love. It's a great things to love the Lord. It's a great things to love the Lord. It's a great things to love the Lord. Jumping, jumping in the light of God. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of God. Ngayon naman ay tayo ay mananalangin bago tayo mag-start sa ating kwento. Okay? Pagdikitin natin ang ating dalawang kamay, tayo po ay magsiyuko at pumikit. Okay, let's pray, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na ito na muli kaming makakapakinig ng kwento. Itatak mo po sa aming puso at isipan ang kwento na aming mapapakinggan. I-bless niyo po upang makapakinig po kami ng maayos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman ay magpapasimula tayo sa ating kwento na pinamagatang matutulungan natin ang mga may sakit. Sabay-sabay nga po natin ulitin. Matutulungan natin ang mga may sakit. Okay, matutulungan natin ang mga may sakit. Pero bago tayo mag-start sa ating kwento, naaalala niyo po ba si Simon? Or mas kilala natin bilang Pedro? Tama! Siya ay isa sa mga disipulo ni Jesus at kanya rin ang bangkang sinakyan noon ni Jesus noong nagtuturo siya sa maraming tao. Si Pedro rin po ang nakahuli ng maraming isda noong sumunod siya kay Jesus. At ang ating pong kwento ngayon ay nangyari sa bahay ni Pedro or Simon Peter. Ano nga po ulit pangalan niya? Simon Peter. Okay. Saan ulit nangyari ang ating kwento? Sa kanilang bahay, sa bahay nila. Noong araw na yon ay umalis si Jesus sa lugar ng mga Hudyo at pumunta sa bahay ni Simon or ni Pedro. At ng araw na yon, ang biyanang babae ni Pedro ay may sakit. Kaya nakiusap si Pedro kay Jesus na pagalingin yung biyanan niyang babae. At naniwala rin ang biyanan niyang babae na mapapagaling siya ni Jesus. Kaya Pinapitan siya ni Jesus at inutusang umalis
ang sakit or matanggal yung kanyang sakit at ito po ay natanggal at ang tiyan ng babae ni Pedro ay gumaling. At sa kinahapunan pong iyon, dinala ng mga tao, since nakita nga po nila na yung biyanan ni Pedro ay pinagaling ni Jesus, dinala ng mga tao, ang mga tao may sari-saring sakit. As in, nandun yung mga lagnat, ubo, or kahit anong malulubhang sakit, sari-sari. Dinala nila kay Jesus kasi nakita nila kung paano pinagaling ni Jesus yung biyanan ni Pedro. Kaya dinala nila kay Jesus lahat po ng may sakit. Okay, kitang-kita natin, ito po si Jesus at ito po yung mga tao na sari-sari yung mga sakit nila. At hinawakan po sila ni Jesus at sa pamamagitan nun, lahat po sila ay gumaling dahil naniwala rin po sila na sila ay gagaling. Okay, at dyan po, nagtatapos yung ating maikling kwento. Pinapakita lang po dito kung paano pinagaling ni Jesus yung mga tao sa lugar na yon. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagpapagaling niya is nakita talaga ko yung gaano kalaki yung faithful. Hindi lang nung biyanang babae ni Pedro, kundi yung mga tao din. Pinakita kung gaano sila naniniwala na gagaling talaga sila sa pamamagitan ni Jesus. Kaya dapat lagi din tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kahit anong sakit pa yan, kahit anong problema pa yan, basta pinag-pray natin yan ng galing sa puso natin, pakikinggan tayo ni Lord. Di man natin siya nakikita, pero alam ko at alam natin na nakikinig siya sa ating mga panalangin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung anumang sakit na meron ka, pag-pray mo yan. Kung anumang problema na meron ka, pag-pray mo yan. At syempre, kapag nagpe-pray tayo, bilang tao na ay nagkakasala, syempre humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan na nagagawa po natin. Saan po ulit na pupunta yung taong makasalanan? Sa impyerno. Okay, ano bang meron doon? Uod na hindi namamatay at apoy na hindi namamatay. Imagine niyo kung ang tao ay mapupunta doon. Grabe yung paghihirap niya. Syempre, ayaw natin mapunta doon. At ayaw din ng Panginoon na mapunta tayo doon dahil mahal po niya tayo. Kaya ano nga po ginawa niya? Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Siya po ay, ano po ba yung ginawa niya? Siya po ay ipinako sa krus, namatay at pagkalipas po ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay at nangakong magbabalik sa takdang panahon. At syempre, hindi natin alam kung kailan siya babalik. Tanging ang Panginoon lamang po ang nakakaalam ng pagbabalik ni Jesus. At sabi ni Jesus, ang sino mang tumanggap sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Si Jesus lamang po ang tanging paraan para makapunta tayo ng langit. Tandaan po natin, 2 lang po ang pupuntahan ng tao kapag namatay. Langit at impyerno. Sa langit ka po mapupunta kung tatanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At sa impyerno naman kapag hindi. Grabe no, kahit gaano ka kabuti dito, once na hindi mo naman tinanggap si Jesus, wala din po yan. Sa impyerno ko pa rin po mapupunta. Kaya dapat tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Dahil sabi nga po ng Panginoon, si Jesus lang yung daan para makapunta tayo ng langit or para makapiling natin yung Panginoon. Diba? Kaya dapat tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Okay, ngayon po ay tayo ay mananalangin. Tayo po ay mananalangin at tatanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Okay? Pagdikitin po muli natin ang ating 2 kamay. Tayo po, kung nakaupo man po tayo po ay magsitayo upang pagbibigay galang sa ating Panginoon. At
tayo po ay pumikit at manalangin. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa natapos na kwento. Itatak mo po ang aming napakinggan at napag-aralan sa aming puso at isipan. Patawarin mo din po kami sa mga kasalanan na nagawa po namin sa isip, salita, at sa gawa. Pinapapasok po kita at tinatanggap sa aking puso at buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Maraming salamat din po sa buhay na walang hanggan. Ikaw po ang maghari sa aming buhay. Maraming salamat pong muli at lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman ay tayo ay magbabasa ng, syempre ng Bible verse. At ito po yung aming memory verse. Syempre, pag sinabing memory verse, tatandaan po natin itong Bible verse na to. Hindi lang po babasahin kasi nga po ito yung ating memory verse. At ang ating pong memory verse ay nagmula sa Book of Luke. Saan po nagmula? Sa Book of Luke. At ang ating pong Bible verse or memory verse ay Luke chapter 4 verse 40. Ano nga po ulit? Luke chapter 4 verse 40. At ang sabi nito, at nang lumubog ang araw, ang lahat ng may sakit ng sari-sari ay dinala sa kanya. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling. Sinasabi po sa Bible verse nito kung paano po pinagaling ni Jesus yung mga tao. At kung paano din nagtiwala yung ng mga tao na mapapagaling sila ni Jesus. Kasi sabi dito, pinagaling sila. Pinagaling sila ng Jesus tong ipinatong yung kamay niya sa mga tao na may sakit ay gumaling ito. Kaya nagtiwala sila na mapapagaling sila ni Jesus. At sinasabi po sa Bible verse na ito na kung paano pinagaling ni Jesus yung mga tao. Okay, ngayon, pakibasa nga po ulit ang ating memory verse. Luke chapter 4 verse 40. At nang lumubog ang araw, ang lahat ng may sakit ng sari-sari ay dinala sa kanya. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at kanya itong pinagaling or pinagaling niya ang mga tao. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Nag-enjoy ba kayo sa pakikinig mga bata? At kung marami kayong natutunan, paki-comment sa baba at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo upang mas marami po tayong matutunan at malaman tungkol sa ating Panginoon. Hanggang sa muli, paalam!